Eto naman, bakit nga ba hanggang ngayon hindi lumalabas sila chika? Ako ang nakikita ko po dyan, mga boss chief amo sir, ang gusto, no? Sige, mamaya na. Pakinggan muna natin ito, no? Ako tingin ko yun yung gusto, ang gusto ng prosecution ay ang depensa ang maglabas dito kay Vlad Chika. Pakinggan muna natin tong balita na ito. Hindi raw natatakot ang prosekusyon na iharap si Colonel Dante Lachica na siyang sentro ng usapin ngayon ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero git nila, pinag-aaralan pa kung dapat nga bang gawin pa itong witness sa impeachment trial. Narito ang Frontline Report. Ang nakikita ko dyan, mga boss chief amo sir, kapag ka ang prosecution ang gumamit bilang witness dito kay Lachica, syempre po mga boss chief amo sir, no? Kapag ka ang prosecution ang naglabas kay Lachica bilang witness, ang mangyayari po niyan, sino ang magko-cross-examine? Yung depensa. Yung depensa. So, alam niyo naman, sino ang kakampihan? Ni Lachica po, mga kababayan. Yung depensa. So, magkakaroon ng pattern sa nakikita ko, papabor doon sa depensa, yung mga itatanong nila. At panigurado po yan, may mga pag-uusap na din po yan, mga bossing. Diba? Dahil sila yung magkakasama. So ngayon, hinihintay ng prosecution na ang depensa ang maglabas dito kay Lachica. No? Na sabihin ng prosecution, eto po yung susunod naming witness, si Lachica. Bakit po? Sino ang magko-cross-examine nun? Siyempre, yung opensa po o yung prosecution, mga bossing. Diba? Kapag ka ang depensa ang naglabas, kapag ka ang depensa ang gumamit kay Lachica, mga boss chief amo sir, ma-cross-examine ng maayos ng depensa at maitatanong nilang lahat, mga kababayan. Di ba? Sabi ni Lotchen, ang labas hostile witness si Lachica. Ganun yung nakikita ko po, mga boss chief amo sir. Siyempre, kailangan din po ng mga mga kababayan, mga boss chief amo sir, ng pattern at kailangan din po ng tamang timing niyan. Sa pagtalak... Imagine mo na lang, ang magko-cross-examine kay Lachica, si Narbasa, o kaya yung bulilit nilang yung bulilit na attorney nila, na lawyer nila. Alam niyo na kung ano yung mga itatanong nun. Kaya ng confidential funds ng Office of the Vice President, umiikot lang ito sa usapang si Colonel Raymond Dante Lachica, ang tunay na nag-disburse ng milyon-milyong pisong pera. Siya raw kasi ang inatasan mismo ni Vice President Sara Duterte. Pero ang prosekusyon, hindi pa masabi kung ihaharap ba siya bilang testigo sa impeachment trial. Kung ang mismong lead house prosecutor... Kumbaga, para sa kanila, kayo ng depensa ang maglabas kay Lachica. Kayo ng depensa ang gumamit bilang witness. Na kung maririnig niyo po yung mga vlogger na mga DDS, inaano nila sinasabi, tingnan nyo, ayaw ng prosecution, ilabas nila si Lachica. Kasi kapag ka inilabas na nila si Lachica, mayayari na sila. Hindi ho ganun yun. Hindi ho yun yung ibig sabihin ho nun. No? May kanya-kanyang mga strategy yan. Kapag pagka sinabi ng prosecution, eto na, ilalabas po namin yung isa naming witness, si Lachica. Tapos, sino magko-cross-examine? Yung depensa. Alam mo na kung ano magiging sagot. Di po ba? Kaya, antayin natin na ang depensa ang maglabas at gumamit. At sila naman dapat talaga ang gagamit niyan. Di po ba? Dahil alam naman natin, nasa depensa po iyan. Pero bakit hindi nila mailabas-labas si Lachica? Dahil mayayari doon sa cross-examine nitong mga prosecution po, mga kababayan. Ang totoo, sila talaga yung nanganganib paglabas nitong si Lachica. No? Sabi ni Luis Arandaza, lahat ng defense team pareho sa kabubuhan at tanga sa brain. Asuya si Boy Silly. Tuloy.
ang tatanungin, I am more inclined not to present La Chica and Nolasco. My position is simple. For me, maliwanag na ang naging testimonya ni Gina Acosta. ganyan din ang pananaw ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Personally, I don't think there's any more need for the Pero paglilinaw ni Attorney Capunan, hindi sila natatakot sakali mang tumistigo ito. It's not in our vocabulary. Hindi. Inihintay lang nila na ang depensa ang maglabas na testigo para kay La Chica, para naman yung mga katanungan nila talagang maitanong. Kasi for sure yung mga depensa pagewang-gewang lang po o iiwas yung mga tanong niyan. Di ba? Hinihintay lang nila yung tamang timing na ilabas ng depensa sila Chica bilang witness nila para sila yung makapag-cross-examine dito kay La Chica. Yan ho yun, mga kababayan. Hindi totoo yung sinasabi ng mga DDS na natatakot ang prosekusyon na ilabas sila Chica dahil mayayari sila. Hindi ho totoo yun. Natatakot is not in our vocabulary. We're here to speak to the truth, and we're here to present the truth through our documents and our testimony. Yan din ang binigyang diin ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney J. Tolosa. Giit niya may kaakibat na serious inherent risks ang pagpapatawag ng potential hostile witness. Ayon kay Tolosa, kailangan munang tukuyin ng prosekusyon kung talagang kinakailangan ang testimonya nila Chica upang maabot ang kanilang evidentiary targets. Lalo pat Pero inyo ho, mga bossing, tingnan nyo. Ang daming tao na ito, mga witness, mga testigo, mga abogado na magkabilang panig. Pero ang tanong ko ho sa inyo, nasaan ang Vice Presidente? No? Kasi kung ako ho ang tatanungin ninyo at kung ako ang lulugar sa sitwasyon niya na ipinapa-impeach po, mga kababayan, malamang araw-araw akong present dyan. Malamang kada patawag po na mga hearing, nandiyan din po ako. Ang Vice Presidente po, nandoon sa labas. No? Pa-interview ng pa-interview, kung ano-ano yung mga sinasabi, kesyo wala naman daw inilalabas na ebidensya, sandamakmak na yung nakikita nating ebidensya, pero para sa Vice Presidente, walang inilalabas na ebidensya, kundi pambabastos lang daw po. Ano sabi nito ng impeachment court? Impeachment court put BP Sara on notice over trial remark. Madaming nasasabi doon sa mga pa-interview. Madaming mga nasasabi doon sa mga pa-press con. Pero dito, hindi man lang maka-attend. Hindi